Isang linggo din ang ginugol ni Laika bago maibalik sa ayos ang farm kahit paano. Walang gaanong damage na nangyari. Maliban sa laboratory na tinangkang pasabugin at sunugin ng mga masasamang tao. Mabuti na lamang at naagapan ni Mang Kanor at ng mga kalalakihan ang apoy bago pa iyon kumalat. Ipinagpasalamat rin niya na hindi sila iniwanan ni Bling na mga panahong iyon. At walang pagdadalawang isip na tinulungan sila ni Aliana. Labag man sa kalooban ng mga ate niya. Sinunod ng mga itong suwesyon niyang wag nang magsampa ng demanda laban sa Flower Paradise at kay Bling. Pinilit pa siya ng mga itong sabihin ang rason niya kung bakit. Sa huli, ay inamin niya rin ang naambutan niyang eksena bago niya huling makita ang binata. At sa tulong na rin ni Aliana, naikayat nito ang ate niyang sundin ang suwestyon niya. Magkatulong ang mga ate niya sa pag-aasikaso ng mga dapat ayusin, habang siya ay sinasamahan sina Aliana at Charm, na pumuntang burol kung saan niya nakita ang box. Nang makarating sila roon, ay nasa ganoong ayos pa rin ang mga orchids na natumba. Hindi pa man sila nakakalapit ng husto, ay nakita ni Charm ang tinutukoy niyang box. Maingat na tinanggal nito iyon sa pagkakadikit sa base ng orchid's tree. This is it, Yana. The fourth letter. Masayang sigaw ni Charm na pagkatapos buksan ang maliit na box, ay iwinagayway ang naglalamang yellowish na paper sa hangin. Nagyakapan ang dalawa. Kung tama ang hinila niyong nag-iiwan ng sulat ang Tita Cam sa bawat lugar na pinupuntahan nito, at sa katuwang hindi ito nakikita ng mahal nito, sa tingin ko, ay iyan ang huling sulat na makikita ninyo. Nakangiting putol niya sa magkaibigan. Agad na kumalas ang mga ito dahil sa tingin niya. Why did you say so? Dahil nang umalis si Tita Cam dito, sa Baguio na siya tumira at nagtayo ng sariling flower shop. Alam ko, dahil sa amin pa rin siya kumukuha ng ibang bulaklak at hindi pa nagbabago ang address niya. Naging teary-eyed si Aliana. Nagulat pa siya nang yakapin siya nito. Hindi niya inaasahan ng isang matapang at wushu expert na dalaga ay magpapakita ng kahinaan nito. Thank you so much, Laika. You don't know how much this means to me. Ako ang dapat magpasalamat. Mas pinili ninyong tulungan muna kami sa gusot dito bago niyo asikasuhin ang totoong pakay ninyo sa amin. Kahit pa nakataya dito ang kalusugan ng ama mo, kung tutuusin, kulang pa nga ito. Kumalas sa kanya si Aliana at ngumiti. We're glad to be of help. And by the way, anito na biglang naalala. Ibinigay nito sa kanyang isang black folder na kanina pa nito dala-dala. This is for you. Consider that as our gift. Napakunot noo siya. Nagtataka. Sinunod niya ito. At ganoon na lang ang kabang naramdaman niya nang makita ang malalaking litera sa unang pahina pa lang. Classified. Matahari. Paanong? Saan? Bakit? Sa dami ng mga tanong na nag-uunahan sa isip niya, ay wala man siya ni isang natapos. At sa halo-halong nararamdaman niya, hindi niya alam kung alin sa mga ito ang susundin. Pagtataka, kaba, takot, o kasiyahan. Nagsisimula ng manubig ang mga mata niya. I was there, Laika. I saw and heard everything. That folder contains Mata Hari's information. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin dyan. You can read it, burn it, or find ways to contact him. Nasa iyo na iyan. I just want you to promise me na kung piliin mo mang basahin iyan, please burn that folder afterwards. Hindi pwedeng mapasakamay iyan ng ibang tao. Malalagay sa panganib si Mata Hari. Napatango siya. Sapat na iyon para makuha ni Aliana ang impormasyon ni Blake. But how did you? Tipid na ngumiti ang babae. Businesswoman ako. I have contacts in and out the country. I know all about corporate espionage.
At hindi iyon bago para sa amin. Lalo na sa mga kakilala kong business tycoon sa labas. It's already part of the game. Illegal or not. Let's just say, some of them know how to contact Mata Hari. We even got lucky at nakuha natin ang totoo niyang pangalan. What's his real name? Kinakabahang tanong niya. Lumapad ang ngiti ni Aliana. Army. Kung ako sa iyo, matagal ko na yung binuklat at binasa. Napaigtad si Laika sa biglang pagsulpot ng Ate Isabel niya mula sa kung saan. Tumabi ito sa kanya at ginaya ang posisyon niyang naka-Indian seat sa damuhan. Ate, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya. Kagaya sa mga nakalipas na araw, nasa burol siya ng hapong iyon na nakatingin sa malayo. Ito na ang huling linggo niya bilang acting president sa Giants. Sa susunod na linggo, ay babalik na ang mga magulang nila at babalik na rin siya mula sa iniwanan niyang trabaho. Sa awa ng Diyos, naibalik na rin sa ayos ang lahat. Ilang araw na din doon natutulog ang Ate Isabel niya para matutukan ang maayos ang isinagawang rebuilding ng laboratory. Ansamatalang natigil ang operasyon niyon. Pero inaasahan nilang sa susunod na araw ay magbubukas na ulit iyon. Hinahanap ka. Nag-aalala ako sa iyo. Dahil lagi kang nandito. At minsan ay nakakalimutan mo nang kumain. Ani ng Ate Isabel niya. Pinili niyang huwag sagutin iyon. Binago niya ang posisyon niya. Ipinatong niya sa baba ang magkasalikop na tuhod at tumingala sa asul na langit. Hindi niya namalayang nagpakawala na pala siya ng malalim na buntong hininga. If you love him, Laika, fight for him. Ate, nagulat siya sa biglang sinabi nito. Hindi niya inaasahan iyon. Alam ba nito ang pinagdadaanan niya? At alam din ba nito kung sino ang dahilan ng kalungkutan niya? Laika, kahit bulang, mararamdamang matamlay ka for this past few days. Nag-aalala na si Mang Kanor at ang lahat ng mga tao dito sa farm. Kung sa tingin mo ay siya lang ang taong makapagpapasaya sa iyo, bakit pinipigilan mo ang sarili mo? Para kang hindi si Laika na kapatid. Yung Laika na iginigiit at ginigiit ang sa tingin niya ay ang tama at ipinaglalaban ng isang bagay na alam niyang makakapagpasaya sa kanya. Siguro ayaw ko lang mangyari ulit ang nangyari noon. Binigo ko kayong lahat nang pinili ko maging instructor sa halip na tumulong dito. Sa umpisa siguro, disappointed kami. But later on, na-realize namin hindi ka na pala bata. And we were actually proud that you have come to learn to fight for the things you've always wanted. Hindi ka namin sinisermona ni Ate Reyna mo. Dahil gusto naming tigilan mo na ang mga ginagawa mo. Ginagawa namin iyon. Because we know how much you love this farm. As much as we do. Pinipigilan mo lang ang sarili mo. Dahil sa naging alitan natin noon. Nang pinili mo ang Aido over the farm. Ikaw ang paborito ng lahat dito, Laika. Tanggapin man natin yun o hindi. We just wanted you to go back to your first love. We never said na tigilan mo na ang pag-aay-kaido mo. Noon iyon. Noong mga panahong natatakot kami para sa safety mo. Pero ngayon ay hindi na. We trust you enough para masiguradong kailanman ay hindi ka gagawa ng bagay na alam kong ipapahamak mo. I never said this before. But I'm actually proud to have a black belter sister. Like you. Matamis itong ngumiti sa kanya. Maluha-luha ang mga mata. Pero siya, hindi pa man natapos sa speech nito, ay napaluha na siya. 2 taon din niyang hiniling na sana ay maintindihan siya ng mga kapatid niya. Ang desisyon niya noon. Kaya ikaw. Sabay pa silang natawa ng ate niya. Nang pahirin nito ang luha niya.
Gayahin mo kung ano ang ginagawa mo noon. Pinaglaban mo ang pagiging sensay, di ba? Bakit hindi mo gawin sa kanya ngayon? Alam mo, di makapaniwalang tanong niya. Aliana told me everything. And I think she's right. Walang matalinong professional spy ang gagawa ng ginawa niya. Professional spies never let their emotion interfere with their work. Ano man ang gawin ng mga ito. Are basically party lang ng trabaho nila. They were trained to be like that. And for Blake, I mean Army, pagtatama nito. To choose us over his job only means one thing. He loves you. Pwede siyang umalis ng araw na iyon. At wag nang pagbantaan ang flower paradise. Pero hindi niya ginawa. Di ba? Sa tingin mo, mahal niya talaga ako. Lahat ng tao dito sa farm Laika ay magsasabing mahal niyo ang isa't isa. Sa tingin niyo ba, hindi kayo halata ng mga panahong magkasama kayo? Paano si Ate Reyna? Iyon pang isa sa mga inaalaala niya. Humaba ang nguso nito. Nagpapaniwala ka sa kagagahan ng ate mong iyon? Hindi lang iyon sanay na makakita ng gwapo, kaya ganoon ang reaksyon niya kay Army. Palibhasa ay puro test tubes ang nakikita sa laboratory. Ang lakas ng tawa niya. May kakaiba sa paligid. Iyon ang agad na naramdaman ni Army. Pagkapasok pa lang sa Jelens, maayos na ang laboratory at gaya ng dati. Abala ang lahat sa kanya-kanyang trabaho. Pero may kakaiba talaga. Was it the way people smiled at each other? Na para bang may sekreto ang mga mata nito? Na kahit ngiti at mata lang ang nag-uusap, ay nagkakaunawaan na. Sir, Blake, salubong sa kanya ni Mang Kanor. Malapad ang ngiti nito at tila hindi makapaghintay na makalapit sa kanya. Mang Kanor, nakangiting bati niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagtawag nito ng pangalan niya. Kumusta po? Ito mabuti. Sa awa ng Diyos ay naayos na rin sa wakas ang lahat. Maraming salamat sa tulong mo. Wala siyang nagawa, kundi bigyan ito ng isang nahihiyang ngiti. He did not deserve his gratitude. Siya ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Ano bang nangyari sa iyo? At bigla ka na lang nawala. Maging sina Ma'am Isabela ay hinahanap ka. May inaasikaso lang po akong importante. Pagsisinungaling niya. Nandyan po ba si Laika? May iniwan lang po ako sa kanya na kailangan kong kunin. Makahulugang ngumiti ang matanda. Nasa buron. Hula ko'y nag-iinsayo ng Aikido niya. Puntahan mo na lang siya doon. Tinapik pa siya nito sa balikat. Maraming salamat po. Nga pala, Sir Blake. Pahabol ng matanda. Lumingon siya rito. May salo-salo mamayang tanghalian dito. Huwag ka na munang umalis. At hayun na naman ang makahulugang ngiti nito. Nagtataka man ay tumango na lamang siya. Sige ho. Pinagpatuloy niya ang paglalakad papunta ng buron. Wala na sana siyang planong bumalik pa rito sa farm. Pero kailangan niya itong gawin kung ayaw niyang makulong at posibleng mahatulan ng death penalty. Naalala niya ng mga araw na tanggap niya ang balita. Kuya, we have a serious problem. We're in danger. Hindi pa naman niya nabuksan ng maayos ang pinto, ay pumasok na ang kapatid niya na si Mina. Natawa siya. Ano ba pinagsasabi mo? Ay God, kagigising ko lang. Napuno ng pagtataka ang mukha nito nang makita ang ayos niya. Tumingkayad pa ng bahagya ang kapatid niya para maamoy siya. And you reek of alcohol.
Humalukip-kip ito. Nag-uusig ang tingin. Tell me, ilang araw ka ng ganyan? Tinalikuran niya ito. Ano ba yung sinabi mong seryosong problema natin? Don't change the topic. I've had enough. Binigyan na kita ng sapat na araw para ayusin ang sarili mo. My God, kuya. What's happening with you? Simula na manggaling ka ng Davao, ay nagkakaganyan ka na. Nasapu niya ang kanyang ulo. May hangover pa siya. At hindi niya kailangan ang sermon ng kapatid niya sa umagang iyon. Will you please shut up? Sumasakit lalo ang ulo ko sa iyo. Hindi niya alam kung anong oras na siya natapos kagabi. Ang huli niyang naalala ay sinubukan niyang pumunta ng kwarto para roon matulog. Pero mukhang hindi niya kaya ang kalasingan dahil kaninang umaga ay nagising na lang siya na nakahiga sa sahig. Malapit sa pinto ang kwarto niya. No, I won't shut my mouth. Kuya, ang akala ko pa naman ay tatagalan niya ng ilang araw. But it's almost 2 weeks. Pero sa lagay mo ngayon, para kang lalaking iniwan ng babae. You're broken-hearted. Kung makareact ito, ay para bang sinabi niyang buntis ito. Oh my God. You're in love? Tiningnan niya ito ng matalim. So what kung in love nga siya? May magagawa bang kapatid niya? Wala. Because he did not deserve a girl like Laika. Anong sinabi mong problema? Pagbabago ulit niya sa paksa. Someone emailed me and threatened to expose us kung hindi ka magpapakita sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nakuha iyon. But it's disturbing. Kung sa ibang bansa ay legal iyon, dito sa Pilipinas kuya ay hindi. And she has enough evidence para ma-expose tayo or worse, makulong. Napakunot noo siya. Sa lahat ng ayaw niya, ay iyong binabantaan siya. Naikuyom niya ang kanyang palad. Hanapin mo kung sinong epal na iyon, and I'll take care of the rest. You're not thinking of killing that person, are you? Natawa siya. Kailan ba naman ako pumatay ng tao? We'll just teach him a lesson for messing with our business. It's her kuya, not him. Pagtatama ng kapatid. I got the IP address and the location. I already have her name. Obviously, hindi siya nakikinig ng maayos. Sino? Sino pa bang kilala natin na taga Davao? Nag-iensayo na si Laika nang dinatnan niya ito sa buron. Suot pa nito ang doggy na ang tawag ng Aikido uniform. A combination of white na kasing laki yata ng jacket. Ang black belt nito at isang dark blue hakama. Seryoso ito. Habang iwinawasiwa sa hangin ang hawak na joke. Malungkot siyang ngumiti. He missed her so much. At kung sa iba, ay mukha itong natatakot habang nag-iensayo dahil sa facial expression nito. Mabilis na galaw. For him, she's just perfect. And he would not mind watching her doing her moves and routine even for a long time. Eksaktong nakatapak na siya sa pinakatuktok ng buron nang matapos ang dalaga. Tuwid itong tumayo at nagbaw pa kahit walang kaharap. Nang mag-about face ito, ay hindi man lang nagulat nang makita siya. Sa halip ay ngumiti pa. Bumalik ka? Her face lit up sa buong pagtataka niya. Yes. Because of your stupid threat. Kumibit ito ng balikat. Inilagay ang Diyos sa case nito. You left me with no choice. Ang laki ng damage na iniwan mo sa amin dito. Napapikit siya at naalala ang pakiusap ng kapatid na kausapin si Laika. Just tell me, kung magkano ang lahat ng nagastos niyo, babayaran ko.
Huwag mo na lang ipagkalat ang lahat ng nalalaman mo. I can assure you, hindi na kayo guguluhin ng flower paradise. I made sure of that. I know. Narinig ko iyon nang huli tayong magkita. Remember? And we don't need your money. Then what do you want? Why threaten us? He raised his two hands out of desperation. Kung salubong na ang kilay ng lalaki, mas lalo namang salubong ang kilay ni Laika. Kung piko na ito, mas lalo naman piko na siya. Bakit ba may mga lalaking pakipot at manhid? Kailangan mong habaan ang pasensya mo kay kuya. Bata pa lang kami nang mamatay ang mga magulang namin. He's a survivor and is used to following his brains and instinct than his heart. Lahat ng ginagawa niya ay ayon sa dapat naming gawin ng isang spy. But obviously, natibag mo ang pader na ginawa niya para sa sarili niya. Nakapasok ka sa puso niya. Alalahanin mo din na madalas ay manhid siya at umaapaw ang pride. Kung walang mauuna sa inyong ibaba ang pride, walang mangyayari sa pagmamahala ninyo. I know my brother. Takot siyang ipaalam ang nararamdaman sa iyo. Dahil na din sa nakaraan namin. We're not good guys, Laika. We break rules. Ang mundo namin ay kabaliktaran sa mundo ninyo. At iyon ay kinatatakot ni Kuya. Ang hindi mo matanggap kung sino talaga siya. Iyon ang mahabang paliwanag sa kanya ni Mina nang kontakin niya ito. Ang buong akala niya pa naman, kapag kinontak niya ang Mata-Hari, si Army mismo ang sasagot. Pero hindi pala. It turned out that Army and his sister Mina shared the code name, Mata-Hari. Ang dalaga mismo ang nakaisip ng paraan para muli sila magkita ng lalaki. Speak up, Laika. Don't just stand there. Buo ang boses na sabi ni Army. Wala ka man lang bang ka-ideya kung bakit ginawa ko iyon? Na kung gugustuhin ko na makulong ka, dediretso ko na iyon sa kinauukulan at hindi na kailangan bantaan pa kita. Bakit ba sa isang lalaking wala man lang ka-romance-romance sa katawan, ay doon pa siya umibig? You said you didn't need the money. Then what else do you want? Mag-isip ka. Humalukip-kip siya. Total iyon naman lagi ang gusto mong gamitin, di ba? Utak at instinct mo. Nag-iinit na ang ulo ni Laika. Hindi ito nag-i-imagine niyang magiging tagpo sa pagitan nila ng lalaki. I don't want to think. It might be wrong. Just try. Paanong nagagawang maging mahinahon ang lalaki sa kabila ng lahat? Matagal na natahimik ang lalaki. Pagkakuwan ay napuno ng agam-agam ang mukha nito. She missed that kind of look. Just like the first time na binigyan niya ito ng cutter at gloves. Yung hindi ito sigurado. You couldn't possibly be in love with me. Hindi niya napigilan ang sarili. Sa inis ay binatukan niya ito. Mahal kita. Paano hindi magiging posible iyon? Kung ka-in love ka naman talaga. Singhal niya. Ano? Magsalita ka. Sigaw niya ng pagkatapos ng lahat. Ay nanatili pa rin itong tahimik at nakamata sa kanya. You really don't know me, Laika. Umigkas pataas ang kilay niya. Ano pang hindi ko alam tungkol sa iyo? Maliban sa isa kang corporate spy, eksperto sa pakikipag-away, wala talagang kaalam-alam sa mga bulaklak, marunong sa deadly acupuncture, at Army ang totoong pangalan. Ha-Army. Weird? For the first time, ay tinawag niya ito ng totoo nitong pangalan. I'm not good enough for you, Laika. Umangat ang isang sulok ng labi niya
Hindi ko alam na may tinatago palang insecurities ang isang tulad mo na siguradong sigurado sa sarili. Mahal kita, Army. That's what matter most. For 23 years, hinintay kong pagkakataong ito. I don't wanna end up like Tita Cam and her one great love na umabot pa ng ilang dekada bago muling magkita dahil masyadong ma-pride ang lalaki. I know I have to do something at kung hindi ko gagawin ang parte ko, hindi ko makukuha ang gusto ko. What about your sister? Malaki ang kasalanan ko sa pamilya niyo. Tanggap ka nila. At nagpapasalamat pa nga sila sa tulong na ginawa mo para sa amin. Isang katahimikan. Gusto niya man magdaray. Para nawala na siya ng lakas ng loob. Pagkatapos ng lahat-lahat na inilahad niya, paano kung mali pala silang lahat? Na hindi pala siya totoong mahal ni Army at ipinagtanggol lang siya nito noon dahil tinabunan na ito ng konsensya sa wakas. Alam mo bang para kang orchids? Sa wakas ay nagsalita ang lalaki. Orchids can stand beautifully among other flowers. Madali lang silang padamihin sa bahay. Hindi sila gaano nagdidemand ng too much attention. Dahil kaya pa rin nilang mamulaklak ng maganda. Kahit hindi sila araw-araw inaalagaan at binabantayan. But you still want to protect and take care of them. Parang ikaw. You're so independent. Kaya mong talunin ang isang dosenang goons but still, I can't help but think of your safety. I wanna make sure na hindi ka masasaktan. You're beautiful. And you stand out from all of them. Hindi ko alam kung kailangan mo ako sa buhay mo. I don't even know if you deserve me. We're different. Pwede mong ipagyayabang ang trabaho mo. Samantalang walang ibang nakakaalam ng sa akin, kundi ang kapatid ko. I need to lie every time people ask me about it. Mina told me everything. And I say, you two are not totally bad. Tinutulungan niyo lang ang mga kumpanyang nangangailangan ng tulong ninyo. Especially those company na malapit ng malugi. Kung anong gagawin nila, sa ibinigay niyo ay hindi niyo nahawa. And besides, nagpaplano naman kayong magkakapatid na magpatayo ng detective agency. Diba? That's not illegal anymore. Kumunot ang noo nito. Nagtaka kung paano niya nalaman ang pangalan ng kapatid nito. Ngumiti siya. We planned this whole thing. Mina and I. She wants you to be happy. Isang ngiting makalaglag panting ang binigay nito sa kanya. That's why I'm so in love with you. And I'm so thankful that you feel the same way too. Napangiti si Laika. Sapat na ang lahat na narinig niya. Kung papapiliin ako, kay Steven Seagal ako magpapahulog. Biro pa niya. Malakas na halakhak ang sagot ng lalaki. Pagkatapos ay pinanggigilan nitong hawakan ang magkabilang pisngi niya. Pinagdikit nito ang noo nila. At nagkiskisan ang mga ilong nila. Na may matatamis ng ngiti ang kanya-kanyang mga labi. Mukhang sa relasyong ito, mas marami ang alitan kaysa sa lambingan. Tingin mo, hula ng lalaki. Tingin ko din, but I don't care. Aniya't hinalikan ang minamahal. It was the day after Aliana and Charm got hold of the fourth letter. Aliana, thanks God at sumagot ka din. Sa wakas. I've been trying to call you since last week. Where the hell are you? Nagpapanik na sigaw ng assistant niyang si Maya nang sagutin niya ang telepono. Natawa si Aliana. Calm down, Maya. Si Charm ay napabungisngis ng makahinala ng kasalukuyang nangyayari sa personal assistant o kaibigan nila. Palabas na kami ng naiya, so don't panic. We have some good news for you. We got the fourth letter. Masayang anunsyo niya.
Next destination would be Baguio. And hopefully, hindi na letter ang makukuha natin, kundi mismo si Camila. But of course, we will stop by the house first. Yes, you do that. Because I have some bad news for you. Nalaman na ng daddy mo ang tungkol sa ginagawa mong paghahanap kay Camila. And he's mad. He wants to talk to you. Gusto niyang tigilan mo na ang kalukuhan mo. Napangiti siya na parang inaasahan na iyon. Okay lang. Handa na akong kausapin siya ngayon. Matapos malaman ang kasulukuyang nangyayari sa kumpanya, ay nagpaalam na siya sa dalaga. Pagkakuan ay humarap sa best friend niyang si Charm. Napangiti siya, na biglang sumulpot sa isip ni ang dahilan. Nang pagkakaroon ng life ng mga ito, why do I have this feeling na may iba pang laman ang ngiti mo? Bukod sa magandang resulta ng adventure natin. Natawa siya. Bakit? Masama bang ngumiti? Ikaw ang paranoid mo. Ako saniya pero mas lalo namang lumapad ang ngiti. Pinandilatan siya nito ng mga mata. Magsabi ka nga ng totoo. Anong iniisip mo? Kumibit siya ng balikat. Naisip ko na. Nang dahil sa paghahanap natin kay Camila at sa mga nawawalang sulat, nagkakaroon ng love life ang mga tao. At kasama na kayo ni Maya doon. Si Charm ang ngumiti. The same smile she had put on earlier. Malay mo. Diba? Sa pagpunta natin ng Baguio, ikaw naman ang magkaka-love life. Sira, tigilan mo na nga ako. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Umigkas ang isang kilay nito. Hindi naniniwala. Talaga? Napailing na lang siya. At piniling wag ng patulan ang pag-iintriga nito. Hindi niya aaminin somehow sa mga nakita niyang relasyon sa kaibigan at mga bagong kakilala. Unti-unti na nagbabago ang pananaw niya tungkol sa pag-ibig. Sa tingin mo, mariresolve din na Laika at Army, ang mga issues nila? Pag-iiba ni Charm sa usapan. 100% sure ako diyan. Siguradong sagot niya. Pagkakuan ay napangiti nang maalala ang mukha ni Laika nang ibigay niya rito ang black folder na naglalaman ng lahat ng tungkol kay Army. Isang love story na naman ang nabuo at nagkaroon ng isang happy ending. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Laika at Army. Sana po may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po, muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. Good, be safe, and God bless everyone.